Oy Robert, aalis ka na naman. Iiwanan mo na naman ang asawa at anak mo. Puro ka na lang layas ng bahay. Ayos ah. Kung ako lang masusunod, gusto ko nasa bahay lang ako eh. Gusto ko kasama ko yung asawa at anak ko. Kaso hindi eh. Anong kakainin namin pag hindi ako lumabas ng bahay? Bakit? Pag lumabas ba ako ng bahay, nagpapasarap ako? Kaya ako lumalabas ng bahay para dumiskarte ng pera. Anong kakainin ng pamilya ko kung nasa bahay lang ako? Kung puro kami lablaban. Minsan nga late na ako umuwi eh. Hindi ko na inaabot ang gising yung anak ko. Kailangan ko dumiskarte ng pera para maabot ng anak ko yung mga pangarap niya na hindi ko naabot noon. Kung ako lang yung masusunod, gusto ko talaga nasa bahay lang ako eh. Kaso hindi eh. Kailangan ko maghilap ng pera. Kailangan ko maghanap ng trabaho. Kailangan makatakas ako sa kahirapan na to. Kahit na nga hindi makatakas eh. Kahit may maiuwi lang ako na ipapakain ko sa mga anak ko. Kasi pag hindi, pag naging tamad lang ako, pag nasa bahay lang ako, naglablaban lang kami, lahat kami doon nga. Akala nyo madali maging tatay? Oo, mahirap din maging nanay. Yung ibang nanay nga nagpapakatatay na rin eh. Pero dapat tulungan talaga. Kailangan ko lumabas ng bahay, kailangan ko maghanap ng trabaho, kailangan ko dumiskarte ng pera. Bakit? Para sa sarili ko? Hindi, minsan nga kahit hindi na para sa akin eh, kahit para sa anak ko na lang eh. Tapos sasabihin mo, wag akong aalis, sasabihin mo, alis ako ng alis ng bahay. Gigising ng maaga, uuwi ng sobrang gabing-gabi na. Bakit nagpasarap? Hindi, syempre. Kailangan mo makisama sa mga tao, kailangan mo humanap ng pera. Lahat ng paraan kailangan mong gawin. Kala nyo madali maging tatay? Mahirap. Lalo kung wala kang mauwing pera sa pamilya mo. Alam mo, buti pa nga yung iba dyan, naiinggit ako eh. Yung mga may trabaho, yung mga rider, mga delivery boys, yung mga construction workers, yung mga security guard, mga pulis, lahat ng mga nagtatrabaho, mga tatay para may maiuwing pagkain para sa pamilya nila. Ako ganun pa rin. Naghahanap pa rin ako ng trabaho. Ako hindi ako nagagalit, hindi rin ako nagrereklamo, pero sana naman ma-appreciate nyo. Sana ma-appreciate nyo man lang yung mga effort ko tsaka yung mga paghihirap ko. Sa bagay, tayo kasing mga tatay, sobrang mukha tayong malakas. Lalaki tayo eh. Sa sobrang mukha nating malakas, kasi lalaki tayo, nakakalimutan na tayong kamustahin kung okay lang ba tayo. Pero okay lang. Minsan kahit gaano karami na yung problema namin, nginingitian lang namin eh. Kasi ayaw namin pakitang mahina kami sa inyo. Kasi kami nga yung padre de pamilya eh. Kailangan kami yung mukhang malakas kahit nahihirapan na kami. Pero hindi rin ako nagrereklamo. Tapos sasabihin mo, wag akong umalis ng bahay? Kailangan ko dumiskarte ng pera, tol. Hindi pwedeng nasa bahay lang ako. Kasi kung nasa bahay lang ako, wala kaming kakainin. Tapos sabayan pa na ang taas ng gasolina. Ang mahal pa ng tuition fee. Ang mahal magpaaral ngayon, ha? Lalo yung maliliit. Paano pag lumaki pa yan? Kaya dapat pinag-aandaan namin mga tatay yung future ng mga anak namin. Ang lakas pa kumain ng anak ko. Pati yung asawa ko, parang si Jumbo. Tsaka yung pag-inom-inom naman, minsanan na lang yan. Kahit dalasan pa nga namin, pagbigyan nyo naman kami mga misis. Kumbaga siyempre, pagod kami sa trabaho. Masakit yung katawan namin. Kumbaga yung alak, yung pag-recharge din, isa sa recharge namin eh. Kumbaga siyempre, pagod na kami. Pag medyo nakalok na kami, mas lalo kaming mabilis nakakatulog. Nakakalimutan namin yung mga paghihirap at pagod namin. Ano ipambabayad namin ng kuryente? Anong ipambabayad namin